So, pwede pa lang dumiretso uli at hindi na talakayin mga kababayan sa Committee on Justice tulad ng nangyari sa impeachment complaints filed laban sa ating Pangulong Bongbong. Tinanong kanina yung ating Pangulo, ano yung masasabi mo kanya, Mr. President, sa impeachment case laban kay Sara Duterte? Wala niya akong masasabi. Alam na niya ng mga congressmen, trabaho nila niya yan. Alam nila yung gagawin. Ano niya, Mr. Maravillas, yung reading mo sa sinabi ng Pangulo? Malinaw po, kung ako mag-interpret ng sinabi ng Pangulo, alam na ng Congress ang gagawin. Idiretso na ninyo. Idiretso na ninyong i-transmit basta makakuha ng enough votes. 1/3, 102 members of Congress yung kailangan. Baka nga mga kababayan, sabi ng iba, lumampas na 200 tulad ng dati. Pero sabi din ng iba, baka niya mas konti kaysa sa 215 na nangyari nung unang ma-impeach si Sara Duterte. Noon nga, pinigilan pa ng ating Pangulo yung Congress, pero landslide yung support ng majority sa impeachment complaint. Ngayon pa, hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Nagre-ready na po si Tito Sen kasi hindi man nagtagumpay yung kudita laban sa kanya. So, nagre-ready na siya sa possible role bilang isang presiding officer po sa impeachment trial laban kay Sara Duterte. Yan mga kababayan, si Tito Sen. Sabi dito sa pinakang latest na balita, published ng Abogado News, Soto prepares for possible role as presiding officer and BP Sara impeachment trial. Ano niya, Mr. Maravillas? Talagang nakakasana po na kailangan talaga makilala natin kung sino si Mary Grace Piatos. Yan sabi ni Terry Ridon. Kailangan na niya na ma-reveal ang identity ni Mary Grace Piatos. Tapos, ngayon, nag-deny yung abogado niya, si Michael Poa. Wala man na niya kaming sinabi na parte ng aming defense, yung patutunayan namin kung sino talaga si Mary Grace Piatos. So talaga pong mahirapan sila. May lumabas kasing balita mga kababayan na parte ng defense, i-reveal na ang identity ni Mary Grace Piatos. Biglang nag-deny si Michael Poa. Wala man na niya kaming sinabing ganyan. Yan Wala man na niya kaming plano na i-present si Piatos sa impeach proceedings. Identity reveal, mga kababayan. Akala ko ba nagyayabang si sabagay wala na din. Nagtago ng tuluyan. Iba to de la Rosa. Sa Davao niya, maraming Piatos. Bangka yung Piatos po sa tindahan. Marami daw na pamilya Piatos sa sa Davao. Sabi ni Bato de la Rosa. Sa interview ni Karen Davila po, mga kababayan. Sabi mo, Piatos, nasa result na pakayaman ng mga Piatos sa Davao. Ang lalaki ng lupa ng mga Piatos sa Davao. Anong masasabi niyo sa paggamit ng confidential funds ni VP Sara Duterte? Tama o mali? Well, since it's confidential, bahala sila kung paano nila gamitin yan. Basta, hindi nila ibulsa. Yun lang sa akin. Kung ginamit Yan nila, ang problema. Patunayan ninyo, hindi binulsa. Ang lalaki daw ng pamilya Piatos sa Davao. Sabi ni Bato de la Rosa. Kaya siguro, wala daw plano na i-present ang Piatos sa impeach proceeding, sabi po ni Michael Poa. For clarity, this is inaccurate. I've not made any such statement, nor have I confirmed or announced any such course of action, sabi po ni Poa.
He then appealed to the media to avoid attributing statements or positions that were never made in the interest niya of a fair public discussion. Ipinipilit po ni Terry Ridon. Kailangan na niya tanggalan natin ng maskara si Piatos. O, di ba, mga kababayan? So, malinaw, mga kababayan, mahirapan talaga na patunayan na totoo si Mary Grace Piatos. Kaya dumipensa na agad po si Michael Poa. Ngayon, going back doon sa sinabi sa balita, na ready na po si Tito Sen sa kanyang possible role bilang presiding officer po sa impeachment trial. So, nakikita siguro po ni Tito Sen, matatransmit, magtatagumpay po na ma-impeach si Sara Duterte for the second time around sa Kongreso. So sabi ni Tito Sen, the Senate niya is always ready because this is part of our job. It is included in our rules. Iyan kung siya pa yung hindi siya makukudita. Kasi sabi po ni dating Senate President Franklin Drilon, malamang niyang walang matuloy na impeachment trial pag mapalitan si Tito Soto bilang Senate President. Yan. No impeachment trial versus Sara if Soto ousted as Senate leader, sabi po ni Drilon. If Senator Tito Soto is replaced as Senate President and the new Senate President comes from the minority niya, the Senate trial will not push through. Based on what we have seen in the past few months, the impeachment proceedings in the Senate did not continue, sabi po ni Drilon. Yun yung kanyang sinabi sa interview po kanina ng DCMM. Pero anya, if Tito Soto remains as Senate President, there's a chance, assuming the House transmits the complaint to the Senate, that a trial will take place. Kaya po mga kababayan, nagkukumahog yung mga Duterte senators, yung Senate minority, yung Chinators, nagkukumahog sila na gawin kay Tito Sen yung panguluhan sa Senado para pagtakpan mga kababayan si Sara Duterte. Ganun sila kasama. Alam nila kasi guilty si Sara Duterte, tulad nila, guilty rin sa flood control scandal. Yung mga kasama nila, mga kababayan sa Senado, tulad ni Chis Escudero, ni Jingo Estrada, ni Joel Villanueva, nirekomenda na sa partial report ng Senate Blue Ribbon Committee na kasuhan ng plunder. At ang sabi, sumisingaw sa mga balita, may iba pang senador, at least 4 daw mga kababayan, sa mga incumbent senators ang posibleng makasuhan at sumunod kay Bong Revilla na nakulong mga kababayan. You see? Ganon. But anyway, na-maintain ni Tito Sen yung pagiging presidente ng Senado. Kaya siyempre, kailangan niyang maganda. So sabi dito sa balita, likewise, he disclosed that several court justice friends have been familiarizing him with the procedures specific to the impeachment trials. I am being briefed by some justice friends because I want to concentrate on how to be the presiding officer of an impeachment court when it comes to the rules of evidence and rules on criminal procedures, paliwanag mga kababayan ni Tito Sen. So to explain that understanding the rules governing evidence and criminal procedure is essential to ensure fairness and order during an impeachment trial. Tingin mo niya, Mr. Maravillas. Tingnan na lang natin po. Kasi nai-refer na po doon sa Office of the Speaker. Transmit na yung impeachment. 2 impeachment complaint laban kay Sara Duterte. Yan Impeachment drafts versus BP Sara sent to Speaker this office. Sabi po ni House Secretary General Cheloy Garafil that the complaints, one filed by the Makabayan Coalition and another submitted by the representatives of civil society organizations, na forward na daw sa opisina ni Speaker Boji kahapon, Thursday afternoon. So sabi ni Garafil, the transmission followed the receipt and verification of the impeachment complaints and their accompanying endorsements.
After completing the required administrative checks, the Office of the Secretary General forwarded the documents to the Office of the Speaker for appropriate action in accordance with the House procedure, sabi po ni Garafil. She said that the role of her office in the impeachment process is limited to a ministerial and administrative function. Di ano niya, Mr. Maravillas, yung magiging action yan? Yung Committee on Justice, ang sabi, magkukonvene sa February 9. Pero sabi mga kababayan ni Terry Ridon, 1/3 niya of the House vote can still fast-track VP Sara's impeachment. Yan sabi niya ngayon. Ridon, chair of the House Committee on Public Accounts, made a statement after House Secretary General Cheroy Garafil disclosed that the 2 impeachment complaints filed against Duterte had already been transmitted to the Office of the Speaker, ni Speaker Boji D. Ngayon na niya na na-transmit na, we can expect this to be included in the order of business nung plenary for action as early as February 9, sabi ni Ridon. This however does not preclude 1/3 of all House members from endorsing articles of impeachment against the Vice President for direct transmittal to the Senate so long as no plenary referral has yet been made to the House Committee on Justice. So pwede pa lang dumiretso uli at hindi na talakayin mga kababayan sa Committee on Justice tulad ng nangyari sa impeachment complaints filed laban sa ating Pangulong Bongbong. Tinanong kanina yung ating Pangulo, ano yung masasabi mo niya, Mr. President, sa impeachment case laban kay Sara Duterte? Wala niya akong masasabi. Alam na niya ng mga congressmen, trabaho nila niya yan. Alam nila yung gagawin. Ano niya, Mr. Maravillas, yung reading mo sa sinabi ng Pangulo? Malinaw po kung ako mag-interpret ng sinabi ng Pangulo, alam na ng Congress ang gagawin. Idiretso na ninyo. Idiretso na ninyong i-transmit basta makakuha ng enough votes. 1/3, 102 members of Congress yung kailangan. Baka nga mga kababayan, sabi ng iba, lumampas na 200 tulad ng dati. Pero sabi din ng iba, baka niya mas konti kaysa sa 215 na nangyari nung unang ma-impeach si Sara Duterte. Noon nga pinigilan pa ng ating Pangulo yung Congress, pero landslide yung support ng majority sa impeachment complaint. Ngayon pa. Di ba pa? Sa analysis natin at basa doon sa statement ng ating Pangulo na alam na yung trabaho ng Congress, I think that is a green light. Kasi nung una, last year mga kababayan, talagang nagsalita yung ating Pangulo na hindi siya sang-ayon sa impeachment complaint, sa impeachment laban sa Vice Presidente. Pero sa mga pinagagawa po ng mga Duterte, lalo na ni Sara, ngayon, malamang tama yung reading natin na alam na ninyo, alam na ng Congress kung anong gagawin. Ang ibig sabihin nun, go, go, go! Diretsuhan na ninyo. O diba? Ano tingin ninyo mga kababayan? Tama ang reading natin? Yun ang sabi ng ating Pangulo kanina. Yun po. I have no reaction. Hindi ko trabaho yan. Trabaho ng House. Pabayaan mo sila magtrabaho. I'm sure they will handle it properly. So, let's let them do their jobs. Thank you, Lisa. Nag-transmit na nga ng House Secretary General ang impeachment complaint. Ulitin natin. Sara, ano po yung reaction mo po dito? I have no reaction. Hindi ko trabaho yan. Trabaho ng House. Di ba? Pabayaan mo sila magtrabaho. I'm sure they will handle it properly. Let them do their job sa niya. Alam naman na nila yung trabaho nila. Di ba? Hindi niya pinigil. Alam na, mga kababayan, a clear go signal mga kababayan ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa reading ko lang po.
Iwan ko sa inyo kung anong reading ninyo. Pero ako po, ganun ang reading natin. Sumobra na po kasi. At si Sara Duterte ayaw magpaliwanag sa mga ginawang investigasyon ng Kongreso. Di ba? Ayaw niyang ipaliwanag kung paano ginastos yung pondo ng bayan. Kaya importante talaga si Sara Duterte isalang sa trial, sa Senate impeachment trial, para ipaliwanag, i-reveal finally ang identity ni Piatos, ni Mary Grace Piatos. Di ba po? O ngayon, si Committee on Justice Chairman Luistro, Beatrix Luistro, sabi niya, aaksyonan agad itong impeachment complaints laban kay Sara Duterte. So, pabibilisin po yung proseso. Yan sabi dito, I assure to the Filipino people na kapag dumating na yan sa amin, sa Justice Committee, we will take the immediate action, sabi ni Luistro. Pero sabi naman ni, pag hindi pa niya na-refer, sa plenaryan niya, sabi ni Terry Ridon, by 1/3 vote, direkta na siya na pwedeng i-transmit mga kababayan sa Senado for trial. Yan This, however, does not preclude 1/3 of all House members from endorsing articles of impeachment against Vice President the Vice President for direct transmittal to the Senate. So long as no plenary referral has yet been made to the House Committee on Justice. So sabi dito sa balita, the House of Representatives hold sessions from Monday to Wednesday except on holidays. Under the House rules, this office has 10 session days to include the impeachment complaints in the order of business of the plenary, after which shall be referred to the House Committee on Justice within 3 session days. Yung Justice Panel naman, mayroon siyang 60 session days para sa deliberation and determine whether the complaints have probable cause and to recommend to the plenary whether they should be transmitted to the Senate for an impeachment trial. So yun ang babantayan natin mga kababayan sa Monday kung i-refer pa sa Justice Committee ng plenary o ito ay diretso na kung makakakuha na ng 1/3 vote, diretso nang itatransmit mga kababayan sa Senado for trial. Di ba? Sa mga paiwatig mga kababayan, nagre-ready na si Tito Soto na maging presiding officer, mag-preside sa impeachment trial. Malinaw na hindi na ito patatagalin mga kababayan. Kukornerin na talaga si Sara Duterte. Kakantuhin na. Di ba mga kababayan? I think maiba ang takbo hanggat si Tito Soto mga kababayan, ang Senate President. Tingnan natin kung paano mag-behave sa liderato ni Tito Sen, itong mga senador, kung uubra po yung tulad ng ginawa nila nung previous impeachment case na imbis mag-trial po in-archive. Yon mga kababayan ang nakakalungkot. Importante talaga po na maisalang sa trial si Sara kasi wala binaboy niya yung Congress. Hindi man siya magpaliwanag. Napaka-arrogante pa ang humarap sa Kongreso. Di ba? Ganon din yung nakita ni Professor Edmond Tayaw sa pag-ugali ni Sara Duterte. Pakinggan natin yung interview kay Professor Tayaw mga kababayan ng ANC. It has to be convincing to the public. Hindi na po pwede yung political lang. Kung natatandaan natin yung nangyari doon sa ayaw buksan na envelope ng Senado nung impeachment ng dating Pangulong Erap, anong nangyari? No? Nagkaroon ng EDSA 2. Kaya hindi pa nagkakaroon ng EDSA kasi wala pa namang convincing action on any part of either House of Congress, nor of any heavyweight political figure. Now, also, let me say that
if you're was this an experienced politician, you would know that history is very much a good reference, especially when it comes to politics. Hindi ba natin nakalimutan na ba natin na nung tumakbo ang dating speaker Manny Villar, number 1 siya palagi sa survey? Anong nangyari? Hindi ba natin nakalimutan na ba natin na bago tumakbo sino ba ito? Mar Rojas was also used to be number one. Si Erap Estrada, for example, no? A former speaker Jose de Venecia was touted to be the administration candidate, no? Pero anong nangyari? No, nilampaso ng dating Pangulong Erap Estrada. Nitong huling-huli, no, kahit noong 2016 elections, no, we did not expect a Rodrigo Duterte, a mayor from Davao City, no, winning the elections because Mar Rojas had all the advantage as far as the elections is concerned. And noong 2010, for example, why other candidates led the surveys way before the elections is because the late President Noynoy Aquino announced his candidacy late in the day. So let me say this. It's too early to say that the Vice President is will be uncontested, no, a contender when it comes to 2028 essentially, no. 2 taon pa yung mangyayari. Either magkaroon ng black swan yan, or in other words, Hindi nakakasiguro si Sara. something Sabi nila unexpected leading happens, ngayon. or Maraming leading po simply sa survey, the numbers that the talo. Vice President enjoys now is simply explained by the absence of another contender that may be chosen or may be considered by the electorate. If you look at the surveys now, and even us in the firm have been keeping tab of the situation on the ground. We are not necessarily publicizing everything that we do, but we know for a fact that the base support of the Dutertes have gone down, no? When Pabagsak na it po used siya. to be about 50 Self-destruction or more, ginagawa percent, nila. no? But now, at most, they only enjoy 30%. So in other words, out of 10 Filipinos, there are more than a majority that remains undecided as far as choosing the next president is concerned. Kasi nga, sobrang aga pa. Right. Pangalawa, pang lumalabas na choices, no? Right. Or can still happen. So, if you're a member of the House of Representatives, if you're in the Senate, your decision should not just be dependent on sino ang mananalo ng 2028. Pagka ganyan ang decision making mo, ibig sabihin, hindi ka nakakaintindi ng politika. Mga kaso na ang tawag dito, the reasons, no, used in the impeachment cases against the president and the vice president are different, no? With regard to flood control, for example, they've been everyone, no, started by the Duterte group, no. They demonized quote unquote insertions kasi yun yung pinakamadaling patunayan, no? Basta may listahan ka na patunayan mo na si Pedro at si Mario at si Maria ay nag-insert, ibig sabihin mali na kaagad yun. Actually, that's wrong. Because insertion, whether we like it or not, is part and parcel of legislation. And I'm sure there's been insertions not only in this administration, not only in the previous administration, but even in administrations before the 1987 Constitution. Bakit? Ibig bang sabihin marami nang magnanakaw dati? Siguro, pero more because when you say insertion, it is part of the process of legislating. Maraming pwedeng mabago sa proposed legislation at the get-go. No? Walang legislation na kapag prinopose mo, paglabas nun, exactly the same as it was proposed. Now, whether this is a budget legislation or usual legislation, palagi paglabas niyan bilang batas, ibang-iba na, no, kumpara doon sa proposal. Yung listahan laban kay Vice Presidente, medyo mas simple yon. Kasi we are talking of the use of confidential funds. In fact, I've
long been saying this, no, even before impeachment was even considered in the House of Representatives. The first time the Vice President was invited in the House of Representatives, if she really was intent on cooperating and really was this convinced that what her office did, what she did really was what is expected not only of her office but also of the funds, she could have easily proven the House wrong already. Sagutin yung mga tanong, yung explanation na confidential funds nga ito kaya hindi po pwede. Sorry, pero that's unacceptable. The Vice President, no, a lawyer that she is, could have easily asked for an executive session, no, para mapakita man lang niya sa kahit na iilang miyembro ng Kamara na, eto po yung listahan. Totoo pong ginamit ito sa kung ano ang purpose nito at mga totoong tao po itong napagbigyan. Hindi po ito yung ang tawag dito, tao na pinangalanan ng chichirya. Ano? So, pero ayaw nga mag-cooperate eh. No? Ang yabang-yabang pa, meron pang earphone. No? So, sa madalit sabi, even if you are anyone in the House of Representatives will not only feel slighted, no, by that action. No? It would seem that apart from the disrespect, it clearly shows that the Vice President really didn't have any plans on answering clearly whatever was asked of her. She didn't answer anything about the use of the confidential funds, nor did she answer any other question. If I remember it right, no, at the outset of the public hearings that she attended before, sinabi niya na kagad na wala ho akong sasagutin dyan at ang sasabihin ko lang nasagot na at naisubmit na sa inyo. Right. Ayan mga kababayan, importante talaga dumaan sa impeachment trial itong si Sara Duterte. Napaka-arugante. Feeling niya yung ginagastos niyang pera mga kababayan, sarili niyang pera, hindi pera ng bayan. Napaka-arugante. Mismo yung si Professor Tayaw yung nagsabi. Kasi yun man talaga po yung nangyari doon sa investigasyon ng Kongreso.